Isang batang bituin ang minahal ng milyon-milyon. Isang idolong nagbigay saya sa isang henerasyon. Ngunit sa likod ng kasikatan, may anino ng lungkot, takot at misteryo. Ano ang tunay na nangyari kay Aaron Carter? Isang aksidente o isang sekretong itinago ng industriya? Mga lihim na hindi niya kayang ipagsigawan, mga taong maaring may kinalaman sa kanyang trahedya, at isang kwentong hindi pa tapos. Ngayon, sisilipin natin ang mas madilim na bahagi ng buhay ni Aaron Carter, ang kanyang pagbangon, pagbagsak, at ang misteryosong katapusan. Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang kahindik-hindik na trahedya. Si Aaron Carter ay isang pop icon noong dekada 90. Isang batang may talento na sumikat sa murang edad. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ang kanyang buhay ay naging kwento ng pagsubok, kontrobersiya at trahedya. Ipinanganak si Aaron Charles Carter noong December 7, 1987 sa Tampa, Florida. Lumaki siya sa isang pamilyang may malakas na koneksyon sa musika. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Nick Carter ay miyembro ng sikat na boy band na Backstreet Boys. Noong 9 na taong gulang pa lamang, inilunsad ni Aaron ang kanyang sariling karera sa musika. Ang kanyang debut album noong 1997 ay naging matagumpay, lalo na sa Europa. Ngunit noong 2000, nang ilabas niya ang album na Aaron's Party, siya ay naging global sensation. Mga kanta tulad ng I Want Candy at That's How I Beat Shaq ang nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan. Naging regular si Aaron sa mga concert tours, mga TV appearances at merchandise. Ngunit habang tinatamasa ang tagumpay, hindi siya nakatakas sa matinding pressure na dala ng maagang kasikatan. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi inaasahan. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2000s, humina ang kasikatan ni Aaron, at ito ay dahil sa nahirapan siyang magpalit ng imahe mula sa pagiging child star patungo sa pagiging adult artist. Bukod sa kanyang karera, naging laman din siya ng balita dahil sa mga kontrobersiya. Ang love triangle nila ni Hilary Duff at Lindsay Lohan ay naging malaking issue noon. Samantala, ang relasyon niya sa kanyang pamilya ay naging masalimuot din. Sa katunayan, humantong sa punto kung saan ay kinasuhan ng pop icon ang kanyang mga magulang dahil umano sa maling paggamit ng kanyang kinita sa musika. Noong 2009, nagdeklara si Aaron ng bankruptcy at siya ay may utang pa na aabot sa 3.5 million US dollars. Sa panahong ito, nagsimula na ring lumitaw ang kanyang problema sa bawal na gamot at mental health na lalo pang nagpalubha sa kanyang kalagayan. Sa kabila ng mga problema, sinubukan ni Aaron na ibalik ang dati niyang kasikatan. At noong 2018, inilabas niya ang album na pinamagatang Love na nagpakita
ng mas mature na tunog mula sa dating batang singer. Bagamat maganda ang pagtanggap dito ng ilang kritiko, hindi nito naabot ang tagumpay ng kanyang mga naunang album. Sa panahong ito, mas naging aktibo si Aaron sa social media, ngunit ang kanyang mga live stream ay kadalasang nagiging kontrobersyal dahil sa kanyang erratic na kilos at mga alitan sa pamilya, partikular na sa kanyang kapatid na si Nick Carter na nag-file ng restraining order laban sa kanya noong 2019. Ang mga kontrobersiya ay patuloy na bumalot sa buhay ni Aaron. Naging laman siya ng mga ulat tungkol sa pang-aabuso di umano sa kanyang mga dating karelasyon na mariin naman niyang itinanggi. Lumala rin ang kanyang mga legal na problema at naging paksa ng usapan ang kanyang kalusugang pisikal at mental. Si Aaron Carter ay isang bituin na sumikat sa murang edad, ngunit sa likod ng ningning ng spotlight, dumaan siya sa matinding laban, hindi lamang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan. Sa murang edad, naharap si Aaron Carter sa matinding pressure na dala ng kasikatan. Habang abala sa recording, tours at iba't ibang proyekto, napabayaan ng pop star ang kanyang personal na kalusugan. Sinabi niya sa mga panayam na ang pressure mula sa industriya ay nagdulot sa kanya ng stress at anxiety na nagsimula pa lamang noong siya ay isang bata. Ang maagang exposure sa isang hectic na lifestyle ay nagbukas ng pintuan sa mga problema sa mental health na unti-unting lumala sa kanyang pagtanda. Noong 2019, naging usap-usapan si Aaron matapos niyang ibunyag sa isang interview na siya ay na-diagnose ng schizophrenia, bipolar disorder, at anxiety. Dito ay sinabi rin niyang mayroon siyang multiple personality disorder. Minsan niyang ipinakita sa isang TV interview ang mga reseta ng gamot na iniinom niya para sa kanyang mga kondisyon, kabilang ang lithium para sa bipolar disorder. Gayunpaman, ang kanyang patuloy na paggamit ng mga gamot ay naging kontrobersyal dahil may mga pagkakataong hindi malinaw kung nasusunod ang tamang dosage na maaring nakapagpalala sa kanyang kalagayan. Bukod sa kanyang mental health, inamin din ni Aaron na siya ay nakikipaglaban sa addiction. Mula sa recreational na gamot hanggang sa mga painkiller, ang kanyang dependency ay naging bahagi ng kanyang kwento. Sa kabila ng mga rehab attempts, paulit-ulit siyang nadadapa sa kanyang recovery. Isa pang naging usap-usapan ang pisikal na pagbagsak ni Aaron Carter. Sa mga panayam at social media posts, makikita ang biglaang pagbawas ng kanyang timbang. Inamin niya na mayroon siyang eating disorder na dulot ng stress at anxiety. Noon namang 2021, ibinahagi ni Aaron na mayroon siyang hiatal hernia na nagdudulot ng pananakit at hirap sa pagkain. Sinabi niyang ang kondisyong ito ay naging dahilan ng kanyang payat na katawan na madalas pag-usapan ng media at mga fans. Habang patuloy ang kanyang pakikibaka sa kalusugan, naging mas bukas si Aaron tungkol dito sa social media at mga panayam. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya ang paghingi ng tulong. Madalas siyang maging biktima ng online bullying dahil sa kanyang itsura at kilos na nagdulot ng mas matinding epekto sa kanyang mental health. Bukod pa dito, ang kanyang mga live stream kung saan minsan ay nagpapakita siya ng erratic behavior ay nagdulot ng kritisismo
at panghuhusga mula sa publiko. Marami ang hindi nakakaintindi sa kanyang mga kondisyon at ang kanyang imahe bilang troubled star ay lalo pang lumaganap. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, unti-unting naisantabi ang kanyang karera. Patuloy siyang gumagawa ng musika at nagpe-perform, ngunit ang kanyang personal na pakikibaka ang mas tumutok sa atensyon ng publiko. Hanggang sa pumutok ang balitang bumulabog sa buong mundo noong November 5, 2022. Ang biglaang pagpanaw ng dating teen pop sensation na si Aaron Carter. Si Aaron Carter ay isang idolo ng kabataan noon, ngunit ang kanyang huling sandali ay napuno ng misteryo. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nag-iwan ng maraming katanungan. Isa bang aksidente? O may mas malalim na kwento sa likod nito? Bago ang kanyang kamatayan, madalas makita si Aaron sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mga live stream. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang kakaibang kilos, tila wala sa tamang kondisyon, madalas magalit at may mga sinasabing malalim at nakakaalarmang bagay tungkol sa mga tao sa industriya ng musika. Noong November 5, 2022, natagpuan si Aaron na wala ng buhay sa kanyang bathtub sa kanyang bahay sa Lancaster, California. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang kanyang pagkamatay ay isang aksidente na dulot ng pagkalunod, ngunit may mga sangkap na nakita sa kanyang katawan, kabilang na ang gamot na ginagamit para sa kanyang mental health. Habang ang kanyang mga tagahanga at pamilya ay nagdadalamhati, maraming nagsimulang magtanong kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sa mga huling taon ni Aaron, napuno ng kontrobersiya ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng alitan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid na si Nick Carter, na nag-file ng restraining order laban sa kanya noong 2019 dahil umano sa pagbabanta ni Aaron sa kanya. Bukod dito, naging bukas si Aaron sa kanyang pakikibaka sa bawal na gamot at mental health, kabilang ang kanyang diagnosis ng schizophrenia, bipolar disorder at anxiety. Ang mga laban niyang ito ay naging pampublikong issue at maraming naniniwalang hindi siya nabigyan ng sapat na suporta upang malampasan ang mga ito. Dagdag pa rito, may mga ulat na sinasabing may mga tao sa paligid niya na maaring nagbigay ng masamang impluwensya na nagpalala sa kanyang sitwasyon. Ang mga ito ay nagbigay daan para sa mga teorya ng sabwatan tungkol sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming teorya at haka-haka ang lumitaw. Karamihan ay nagsasabing hindi simpleng aksidente ang nangyari kay Aaron Carter. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na teorya ay ang sinasabing silencing o pagpapatahimik kay Aaron dahil sa mga impormasyon na alam niya tungkol sa industriya ng musika. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, nagbigay si Aaron ng mga pahiwatig na may nalalaman siya tungkol sa mga iligal na gawain ng ilang makapangyarihang tao sa Hollywood. Sa kanyang mga live stream, binanggit ni Aaron ang pangalan ng mga high-profile na tao, ngunit hindi niya diretsyong sinabi ang kanyang mga paratang. Para sa mga naniniwala sa teorya, ito ang dahilan kung bakit siya pinatahimik. Bagamat walang direktang ebidensya ang nag-uugnay sa mga personalidad na ito,
Ang mga cryptic na pahayag ni Aaron ay naging dahilan para pagdudahan ang mga tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Samantala, ang kalagayan ni Aaron noong siya ay namatay ay nagdulot din ng maraming tanong. Bakit siya natagpuan sa bathtub? Bakit may mga sangkap na nakita sa kanyang katawan kung sinasabi niyang sinubukan niyang magbago para sa kanyang anak? Maraming nagsabi na ang kanyang mga problema sa bawal na gamot at mental health ay ginamit upang gawing mas kapani-paniwala ang pahayag na aksidente ang nangyari. Ngunit ang ilan ay naniniwala na maaring may ibang tao na sangkot o kaya ay hindi sapat ang ginawang investigasyon upang matukoy ang tunay na nangyari. Ang biglaang pagpanaw nga ni Aaron Carter ay nag-iwan ng mga nakakabahalang tanong mula sa publiko, lalo na sa mga sinasabing nalalaman niya tungkol sa industriya ng musika. Isa sa mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga espekulasyon ng mga tao ay ang hip-hop mogul na si Sean Diddy Combs. Si Aaron Carter ay bahagi ng isang industriya na kilala hindi lamang sa pagbuo ng mga bituin, kundi pati na rin sa mga madidilim na lihim nito. Sa kanyang mga huling taon, madalas na nagsalita si Aaron sa social media tungkol sa umano'y masasamang gawain sa industriya ng musika. Sa kanyang mga livestream, ipinahiwatig niya na may nalalaman siya tungkol sa ilang malalaking pangalan sa industriya na sangkot umano sa mga ilegal o immoral na gawain. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan si Diddy, maraming tagahanga at taga-subaybay ang nag-uugnay sa mga pahayag ni Aaron sa pangalan ng hip-hop icon. Sa mga cryptic posts at livestream ni Aaron, nabanggit niya ang tungkol sa mga sekretong kasunduan at mga mapanganib na tao sa likod ng industriya. Ang ilan ay naniniwalang ang mga pahayag na ito ay may kaugnayan kay Diddy, isang tao na may malakas na impluwensya sa mundo ng musika. Dagdag pa rito, may mga ulat na nagsasabing may nalalaman umano si Aaron tungkol sa mga issue ng pang-aabuso o power dynamics sa industriya at maaaring siya ay nagbabalak na ibunyag ang mga ito. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring magdulot ng malaking kontrobersiya, lalo na kung sangkot ang mga prominenteng pangalan tulad ni Diddy. Ang ilan sa mga teorya ay nagsasabing maaring ang pagpanaw ni Aaron ay paraan upang patahimikan siya bago pa man siya makapagsiwalat ng anuman. Sa kanyang mga huling livestream, ipinakita ni Aaron ang kanyang takot sa ilang tao sa industriya, bagamat hindi siya nagbigay ng detalye. Sinabi niya na siya ay natatakot para sa kanyang buhay. Ang pangalan nga ni Diddy ay ilang beses nang naiugnay sa iba't ibang kontrobersiya sa industriya ng musika. Para sa ilang teorya, ang impluwensya ni Diddy ay maaring ginamit upang patahimikin si Aaron. Ang mga misteryosong pagkamatay ng ilang kilalang tao sa bathtub tulad nina Whitney Houston at Bobby Christina Brown ay nagbunsod ng teorya na ang pagpanaw ni Aaron ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking sabwatan. Subalit sa kabila ng malawakang teorya ng sabwatan, walang konkretong ebidensya na nag-uugnay kay Diddy o sino man sa industriya ng musika sa pagkamatay
ni Aaron Carter. Ayon sa opisyal na ulat, ang pagpanaw ni Aaron ay resulta ng aksidenteng pagkalunod na pinalala ng mga sangkap na nakita sa kanyang katawan. Gayunpaman, nananatiling may duda ang marami, lalo na ang mga tagahanga ni Aaron, na naniniwala na hindi sapat ang ginawang investigasyon sa kaso. Ang pagkamatay ni Aaron Carter ay maaring resulta ng mga personal na pakikibaka, ngunit hindi maikakaila na ang kanyang mga pahayag tungkol sa industriya ng musika ay nagbukas ng mas maraming katanungan. Totoo man o hindi ang mga teorya ng sabwatan, ang kanyang kwento ay isang paalala na ang kasikatan ay may presyo. At ang kaso ni Aaron, maaring ang kanyang buhay ang naging kapalit. Mula sa isang batang idolo hanggang sa isang kaluluwang naligaw sa kadiliman, si Aaron Carter ay isang biktima ng kasikatan, ng industriya at marahil ng kanyang sariling dilim. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang bumangon, ngunit sa huli, hindi niya naabot ang kalayaang matagal niyang hinahanap. Ang kanyang musika ay mananatili, ang kanyang pangalan ay hindi makakalimutan, ngunit ang kanyang kwento ay isang babala para sa mga tulad niya. Mga batang pumasok sa mundo ng kasikatan na hindi alam ang totoong halaga ng halakhak sa entablado at ang tunay na dilim sa likod ng mga kamera. Ang kwento ni Aaron Carter ay kwento ng maagang tagumpay, masakit na kabiguan at trahedya. Ang isang batang umibig sa musika at pinangarap na magbigay inspirasyon sa iba ay naipit sa mapanirang mundo ng kasikatan. Habang ang kanyang buhay ay puno ng mga kontrobersiya, ang kanyang talento at impluwensya ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng pop culture.